Kumusta? Naitanong mo na ba sa sarili mo minsan, ikaw na nakikinig, na baka yung pinakamalaking problema ng isang grupo, hindi yung mga hamon sa labas, kundi yung sarili nitong pagiging masyadong komportable na, yung parang okay na tayo dito. Mukhang yan yung isang tanong na nasa puso ng material na pag-uusapan natin ngayon. May hawak tayong mga sipe galing sa aklat, Legacy of Multiplication, How Every Church Can Ignite a Gospel Movement. Ang nagsulat nito ay si Chris R. Villasis. At base dito sa background niya, parang mahigit 2 dekada na siyang missionary pastor dito sa Pilipinas. Talagang ang focus niya pagsasanay, pagpapakilo sa church planting. So malinaw na strategist to. Isang leader na ang gusto ay tulungan ng mga simbahan, mga grupo na magparami. Hindi lang basta dumami, kundi magparami ng disipulo at magpasimula ng ano nga ba yon? Gospel movements. Ang pinakaugat ng aklat parang isang panawagan na balikan natin, yakapin ulit yung sinasabing original mission ng simbahan. Nakabase daw sa Gawa 1.8 sa Biblia. At ang misyon, magparami. Hindi lang yung addition, kundi multiplication. Hindi yung manatili lang. So, ang misyon natin sa pag-uusap nito, himayin natin yung mga key concepts, yung mga pangunahing ideya mula sa mga sipi para mas mabilis mong magets yung diwa ng aklat. Sige, simulan na nating himayin to. Tama ka dyan. At based sa thesis statement mismo na nakuha natin sa SIPE, yung sentral na argumento, malinaw Hindi raw talaga nasusukat ang tunay na tagumpay ng isang simbahan sa laki ng building, sa dami ng programa, kahit pagano kaganda yung reputasyon. Sa halip, nasa kakayahan daw nitong magparami. At specific to magparami ng una, mga disipulo, na gumagawa rin ng disipulo. Pangalawa, mga leader na nagpapalakas naman ng iba. At pangatlo, mga bagong kongregasyon o grupo, sila yung nagdadala ng ebanghelyo sa iba't ibang sulok. At gaya ng sabi mo, ugat nito, Gawa 1.8, yung utos na maging saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Parang yun yung blueprint. Okay. Dito nagiging mas interesting kasi sinabi mong napakahalaga ng multiplication. Ba't hindi sapat yung dumadami lang? Halimbawa, di ba masaya na pag maraming uma-attend? Ano yung mas malalim na rason sa likod ng diin sa pagpaparami? Mudamdam tanong yan. Kasi kinakabit to ng may akda sa isang malalim na konsepto, Mission Dei. Latin yan para sa misyon ng Diyos. Ang idea, ang misyon, hindi nagsisimula sa atin, kundi sa Diyos mismo. Sabi sa aklat, ang Diyos daw ay isang sending God. Siya yung nagpapadala. At ang simbahan, tayo, bilang katawan ni Kristo, kabahagi tayo sa misyong yun. Hindi lang tayong pinadala, kundi tinawag din tayong magpadala ng iba. Parang cycle, hindi lang one way. Oo, parang ganon. Naalala mo yung Juan 20:21? Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. O kaya yung Great Commission sa Mateo 28. May sending component talaga. Tapos, isa pang binibigyan diin, yung idea ng reproducible discipleship. Galing yan sa 2 Timoteo 2.2. Ang turo doon, yung natutunan mo, ituro mo sa mga mapagkakatiwala para sila naman maituro din sa iba. Parang passing the baton sa relay. Sakto. Hindi lang basta pagtuturong kayang ituro ulit. Yun daw yung pattern ng mga apostol. Parang apoy na kumakalat kasi naipapasa yung sulo. Hindi nauubos sa isang tao lang. Ang linaw ng pagkakakonekta sa mga batayan. At nabanggit mo rin kanina yung tungkol sa relasyon at presensya. So hindi lang ito tungkol sa ganda ng plano o strategy? Eksakto. Hindi pwedeng puro plano lang. Idinidiin din ng aklat yung kahalagahan ng malalim na relasyon at personal na presensya. Tinitingnan si Jesus bilang modelo. 'Di ba naglaan siya ng quality time sa iilang tao? Yung parang apprenticeship ang dating, Marcos 3.14, Juan 13 hanggang 17, at yung pagpaparami, hindi lang daw yan resulta ng galing sa strategiya. Kailangan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kitang-kita yan sa aklat ng Gawa Gawa 2, Gawa 4. So hindi ito either or, hindi pipili kung faith ba o strategy.
Oo, yun ang punto kay Lalem Pangreho. May nabanggit pa nga sa isang sipe para daw tong 2 pakpak ng ibon. Hindi makalipad kung isa lang ang gumagana. Kailangan sabay. Pananampalataya at pagkilos, banal na espiritu at matalinong pagpaplano. Makes sense. Kung ganun pala kahalaga at fundamental tong pagpaparami ayon sa aklat, bakit parang ang daming simbahan o grupo na tila nahihirapan dito? Ano raw yung mga karaniwang bitag o hadlang na nabangkit sa mga sipe? Bakit nawawala yung multiplying power? Oo, tinukoy ng may akda yung ilang mga parang sakit na madalas dumapo. Based sa mga sipe, lalo na dun sa section na tumatalakay sa mga hadlang, una, yung tinatawag na maintenance mentality. Ito yung masyadong abala sa pag-aalaga sa mga nandyan na miyembro, programa, building. Ang focus nasa loob, hindi sa pagpapadala o pagsisimulan ng bago sa labas. Parang hardinero na puro dilig lang sa luma, hindi na nagtatanim ng bago. Yung pagiging komportable na sinabi natin kanina. Correct! May connection doon. Pangalawa, program dependence. Dito, mas nagiging reliant yung ministry sa mga malalaking event o programa. Imbes na sa personal na paghubog through relationships, tapos kadalasan yung mga staff o ilang leader lang yung bida. Sila yung gumagawa, hindi yung mga miyembro na sinasanay at pinapadala. Parang concert lang, no? Manunood lang yung iba. Parang ganun, hindi training ground. Pangatlo, leadership bottlenecks. Ito yung konti lang ang leader na pumapasan ng lahat. Ang resulta, mababa yung leader density. Konti yung leader kada grupo ng tao. So kahit gustong lumaki o dumami, hirap mag-scale. Kasi sino magdadala? Kulang. Okay, yan malinaw. Ano pa? Pang-apat, measurement error. Ano ba yung binibilang para masabing successful? Madalas daw yung attendance lang. Ilang ang umupo sa upuan. Imbes na bilangin yung ilan ang nasanay natin, ilan ang naipadala natin, ilan ang nakapag-umpisa ng bago. Kung mali ang sukatan, edi malamang mali rin ang pupuntahan. Totoo yan. Kung anong sinusukat mo, yun ang nagiging importante. Eksakto. At panglima, medyo sensitive to, fear and control. May pag-aatubili raw o takot na mag-decentralize, takot na magbigay ng tunay na kapangyarihan at responsibilidad sa mga bagong leader, takot din sa mga bagong forma ng grupo o simbahan na baka di na standard o kontrolado. May takot na baka magkamali, baka di kasing galing, baka, alam mo na, mawala sa kontrol. Mabigat yung 5. Nakaka-relate siguro yung iba nating tagapakinig. Para sa iyo na nakikinig, pamilyar ba yung mga pattern na yan? Baka hindi lang sa simbahan, no? Kahit sa opisina, sa community group, o kahit sa pamilya. Yung mas abala sa pag-maintain kaysa sa pag-multiply ng good influence. Oo, applicable yan sa maraming laman. Talagang nakakapag-isip. So kung yan ang mga hamon, paano naman binabago ng aklat yung mismong definition ng tagumpay? Paano yung shift mula sa basta addition lang patungo sa multiplication? Dito ngayon, papasok yung konsepto na tinawag sa aklat na 4 na reproducible currencies. Parang mga yaman o value na hindi lang nadadagdagan, kundi nai-invest ulit para dumami pa. Sabi sa aklat, ang isang multiplying church daw, ang sinusukat nilang tagumpay ay itong 4. Una, mga disipulong na parami. Reproduce disciples. Hindi lang new converts kundi mga believers na natutong gumawa rin ng ibang disipulo. Active sila sa pag-share at pag-alaga ng iba. So hindi lang receiver, kundi passer na rin. Tama. Pangalawa, mga leader na naparami. Multiplied leaders. Patuloy dapat ang paglabas ng mga bagong leaders. Para sa small groups, ministries, o kahit bagong church plants. Hindi centralized ang leadership. Pangatlo, mga kongregasyong naparami, reproduce congregations. Ito yung pagsisimula talaga ng mga bagong faith communities. Pwedeng house churches, bagong service sa ibang lugar, o mission teams na may sariling buhay, hindi lang isang malaking entity. At ang 4, mga senders o tagapagpadala na developed senders. Ito yung capacity ng grupo na mag-train, mag-support, at physically magpadala ng mga tao, misyonero, coach, teams sa ibang lugar o ibang field. Hindi lang sila tumatanggap na misyonero, nagpapadala rin sila.
Grabe ang laki ng shift sa perspective. So yung tanong nag-iiba na rin. Oo, yun ang sabi mula sa ilan ang dumalo sa event natin last Sunday. Nagiging ilan ang nasangkapan natin this week para humayo at mag-start ng bago sa communities nila. Malaking pagbabago yan sa priorities. Nabanggit din sa CP yung parang unique feature daw ng libro, yung Connect and Pray Scale or CNP Scale. Medyo technical pakinggan, pero ano yung idea nito? Paano to nakakatulong sa multiplication? Oo, mukhang isa to sa mga practical tools na offer ng aklat. Based sa description, ang CNP scale para siyang framework o balangkas. Ang goal, tulungan ng mga grupo na maging mas intentional at matrack yung progress nila towards multiplication. May 3 key elements daw: connect, pag-ugnay, presensya, pray, panalangin, paghahanda, at scale, sistema para sa pagpaparami. Ang pinaka-essence nito, gawing mas visible at measurable yung proseso, pero hindi nawawala yung focus sa relationships at sa spiritual aspect. Hindi lang siya basta numbers game. Pwede mo bang i-breakdown ng simple yung connect, pray, scale? Ano yung pinaka-basic idea ng bawat isa? Para hindi tayo ma-overwhelm. Sige, try natin. Yung connect, tungkol to sa intentional na pag-identify at pag-nurture ng mga natural network ng relasyon, pamilya, trabaho, school, kapitbahay, online contacts. Hindi lang yung outreach event na one time, big time, kundi pag-unawa kung nasaan na yung mga tao, sino mga kakilala nila, at paano magiging present doon. May tool pa nga silang relational mapping. Ang tinitignan dito, gaano ba kalawak yung reach nyo sa iba't ibang grupo, breadth, at gaano kalalim yung nagiging connection at spiritual conversations, depth. Okay, so pagiging intentional sa connections. How about yung pray? Yung pray, hindi lang yung general prayer meeting. Ito yung targeted and strategic na panalangin. Panalangin para sa specific na mga tao o grupo bago pa man sila ma-reach out. Halimbawa, may prayer teams para sa bawat sphere, lugar ng impluensya, o pagsasanay sa listening prayer para malaman kung saan may spiritual openness. Sinusubukan din nilang sukatin gaano ba ka-intense yung prayer effort, hours, frequency, at gaano kalawak yung prayer coverage, ilang percent ng target groups ang may nagpa-pray regularly. So prayer as strategy din, hindi lang basta ritual. Tapos yung scale. At yung scale, ito na yung pagkakaroon ng mga simple at madaling gayahin na sistema, reproducible systems. Paano mo ngayon itatranslate yung connections, connect, at yung power ng prayer, pray, into actual disciple-making at pagpaparami ng leaders at groups. Dapat daw low friction, madaling simulan, madaling ipasa. Halimbawa, simpleng discipleship material na kahit sino kayang ituro, maikling apprentice cycle para sa bagong leader, malinaw na process sa pag-send. Dito na tinitingnan yung bilis ng pagdami ng leader, leader density, at bilis ng pagdami ng grupo, group reproduction ratio. Gets ko. So parang integrated system siya, hindi hiwa-hiwalay na effort. Tama, pero mahalagang tandaan, tool lang to, hindi magic formula, para lang maging mas intentional at matrack yung journey from connection to multiplication, para makita saan ba kami malakas, saan pa kailangang mag-focus. Okay, malinaw na. Hindi lang teorya, may kasamang practical guide. Hindi na lang hula-hula kung umuusad ba o hindi. Now, para kanino ba talaga sinulat tong aklat? Sino yung target audience? Diretso namang sinabi sa mga CP, lalo na sa target audience section. Pangunahin daw to para sa mga pastor, mga church planters, mga ministry leaders. Basically, sino mang leader na nag-iisip ng malalim tungkol sa misyon at gustong makita yung ebanghelyo na kumakalat organically mula sa baba, grassroots multiplication. Kasama rin daw yung mga simbahan na feeling nila parang stagnant na o parang nawala yung dating sigla sa misyon. Para rin daw sa mga networks ng simbahan na naghahanap ng common framework na scalable pero relational pa rin. Hindi lang para sa mga nasa top leadership kumbaga. Hindi lang, kasi binanggit din yung mga nag-aaral sa seminaryo,
mga mission leaders na gusto ng fresh perspective sa missiology na gawa-based pa rin, at eto pa, kasama rin daw yung mga ordinaryong leader ng small groups, yung mga facilitators, para sa kanila na gustong makita na yung discipleship nila nagbubunga ng pangmatagal, yung aabot sa next generations. So in short, para daw to sa sino mang naniniwala na ang simbahan ay ginawa para gumalaw, move, hindi lang para magtipon, meet, para sa mga doers, hindi lang sa mga thinkers. May isa pang konsepto sa preface na parang ang ganda pakinggan. Legacy redefined. Muling pagbibigay kahulugan sa pamana. Ano naman ang ibig sabihin nito sa konteksto ng aklat? Paano ba to naiiba sa usual na pag-iisip tungkol sa legacy? Oo, magandang punto yan. Ayon sa preface, hinahamon tayo ng aklat na baguhin yung definition natin ng legacy sa ministry. Sabi dito, ang tunay na legacy, hindi raw yang tungkol sa laki ng building na napatayo mo, hindi rin sa dami ng tao na na-attract mo sa isang event o lugar, hindi rin sa kasikatan ng pangalan mo. So ano raw ang tunay na legacy? Ang tunay na legacy daw ay, una, hindi yung nakabuo ka ng isang dambuhalang pagtitipon, kundi yung nakapag-anak, nakapagsimula ka ng maraming bagong communities of faith. Ang picture, hindi isang giant tree, kundi isang gubat na nagsisimula pa lang. Pangalawa, hindi yung nakaipon ka ng impluwensya para sa sarili mo o sa central group mo, kundi yung nakapag-release ka, nakapagpalaya ka ng mga leader papunta sa harvest field. Pinapadala mo sila para sila naman ang mag-umpisa. At pangatlo, hindi raw nasusukat sa dami ng followers ng isang tao, kundi sa dami ng mga taong na-equip para sumunod kay Kristo at gumawa rin ng kanyang mga tagasunod. Disciple makers, hindi lang followers. Wow, ang lalim. Oo. At ang pinaka-highlight, ang tunay na pamana hindi yung naitayo mo habang nandiyan ka pa, kundi yung nagpapatuloy kahit wala ka na. Yung ripple effect ng pagsunod at pagpaparami na umaabot sa mga susunod na henerasyon. Binanggit ulit yung 2 Timoteo 2:2. Pablo kay Timoteo, Timoteo sa mga tapat na tao, sila naman sa iba pa, 4 na henerasyon. Yun daw ang legacy na hindi basta-basta nabubura. Grabe. Talagang pagbabago sa pananaw yan. So, kung isummarize natin, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Kasi parang may malakas na call to action sa mga CP, tama ba? May urgency ba? Oo, malakas na malakas ang call to action, lalo na sa preface at sa bandang huli ng mga CP, parang sinasabi, we are living in a defining moment daw for the global church. Isang panahon na sobrang connected na ng mundo through technology, pero at the same time, parang mas watak-watak ang mga tao emotionally and spiritually. May malalim daw na spiritual thirst, isang quiet ache for meaning, community, and hope. At yung gawa 1.8, relevant pa rin ngayon. Ganun na nga. Sabi, hindi raw yun lumang utos na pang museum lang. Buhay na paanyaya pa rin daw yun para sa henerasyon natin ngayon. Lumabas sa comfort zone, maging saksi. May kasama pang babala. Kung ang isang simbahan daw o grupo ay hindi actively nagpaparami, nanganganib itong risk extinction, maglaho. Kung puro gather lang daw sa loob, baka ang ending, scatter pag may pressure. Pero kung ang focus ay multiply, yun daw ang pwedeng mag-ignite ng isang movement na di mapigilan. So, parang wake-up call talaga. Oo, malinaw yung sinabi. Ang future daw ng simbahan hindi para sa mga magagaling lang mag-manage ng existing programs, kundi para sa mga nagpaparami ng movements. At ang kailangan daw ng mundo ngayon, hindi lang mga simbahang lumalaki, grow. Kailangan mga simbahang humahayo, go. Isang malakas na tawag, itigil na ang pagkukuntento sa pag-maintain lang, simulan ng mamuhay for multiplication. Napakalinaw nga ng mensahe mula sa mga siping ito ng Legacy of Multiplication. Isang matinding paalala at panawagan na ibalik yung diwa ng pagpaparami ng disipulo, ng leader, ng komunidad bilang sentro ng misyong. At hindi lang basta konsepto, may practical tools pa like the CNP scale
Talagang isang paglipat mula sa contentment tungo sa pag-send, mula sa program focus patungo sa people focus, mula sa pag-maintain lang patungo sa pagsisindi ng apoy ng kilosan. Tama. At para sa iyo na sumabaybay sa paghimay nating ito, sana nagbigay ito ng bagong anggulo. Paano mo ba tinitingnan ng tagumpay o paglago, hindi lang sa simbahan, kundi sa anumang grupo o kilusang kinabibilangan mo? Ano kaya yung mga bagay sa context mo na pwedeng paramihin? Yung tipong reproducible, kayang ipasa at gayahin ng iba, imbes na palakihin lang yung size ng existing structure. May mga ganun ba? Oo nga no? At bilang panghuling tagninilay para sa iyo na nakikinig, base dito sana pag-usapan natin yung difference ng multiplication at addition lang, ano kayang isang maliit pero konkretong hakbang ang pwede mong simulan, ikaw man o yung grupo mo, para umpisahan tong ganitong mindset o pagkilos sa sarili ninyong context? Tandaan natin, yung prinsipyo ng pagpaparami pwedeng i-apply sa maraming bagay, hindi lang sa faith context. Pwede sa pag-spread ng magandang idea, ng positive influence, ng anumang pagbabago na gusto nating maging viral, in a good way, yung madaling gayahin at ipasa. So ang tanong, ano yung isang bagay na kaya mong ituro o ipasa sa paraang kaya ring ituro o ipasa ng naturuan mo? Baka yun ang simula ng multiplication. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa masusing pagtalakay na ito. Hanggang sa susunod.